Hindi pinalagpas ni Ka-Eric ang pagkakataon na banatan po itong administrasyon ni Pangulong Bongbong na dati niya pong sinuportahan dahil sa maling pamamalakad umano, opresyon, panggigipit at kulang sa transparency, accountability sa pamumuno sa ating bansa. Sa naganap na anibersaryo po ng Kingdom of Jesus Christ sa Hong Kong, ay nagsalita po si Ka-Eric sa libo-libong mga taong audience, hindi lang po miyembro ng KOGC, kundi ilang mga kababayan po nating OFW na nagpakita ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Governance is the real problem. At anong uri ng problema mayroon tayo sa gobyerno ng Pilipinas? Problema ng tinatawag na failure of leadership. Thumbs down signal, bagsak ang gobyernong umiiral sa ating bansa sabay-sabay. Bagsak ang gobyerno ni Marcos Jr. at siya ang dahilan kung bakit lumalala ang krisis ng bansa natin. Sabay-sabay po nag-thumbs down ang mga miyembro nitong KOGC at ilan po sa mga audience na nandyan sa area na yan. Napakarami po, libong-libo po. Libo-libo po yung nag-attend at para mag-witness na rin sa ilang mga resource person o spokesperson na nagsalita sa pagtitipon nito. Itong pagtitipon na ito ng KOGC, mga kababayan po natin, ay kasabay din po sa National Protest Day na ginawa sa ating bansa at sa iba't ibang parte ng mundo kung saan ay nag-organize po ang mga kababayan po nating OFW. Sa Liti naman, si PRRD at si Mayor Basti nagsalita at ang isa sa pinakamalaking ganap at ang isa po sa pinakamalaking protesta ay ginanap naman sa Batasan, Quezon City, kung saan napakarami din po sa ating mga kababayan ang dumalo at isa po sa naging resource person or speaker ay si Attorney Trixie Cruz at dito isiniwalat niya po ang mga kapalpakan at mga pangako ng ating presidente na hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Samantala si Ka-Eric naman ay iniisa-isa po ang problema ng ating bansa. Hustisya! 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 Pagkat hindi si Marcos Jr. na siyang ibinoto ng mamamayang Pilipino noong eleksyon ang nagpapatakbo sa gobyerno sa Pilipinas. Ang nagpapatakbo ng gobyerno sa Pilipinas ay ang kanyang asawa na pakialamera at walang mandato. Walang pananagutan. No. Ang kapal ng mukha upang umakto bilang Pangulo na hindi naman inihalal ng bansa. Kapal ng... Naku po, mga kababayan po natin, binanatan po ni Ka-Eric itong si Madam Liza Marcos dahil tila ba siya umano ang nagpapatakbo sa ating bansa. Tatandaan din po natin mga kababayan na sinasabi ni Ka-Eric ang nasa likod po ng pagpapakulong sa kanila sa House of Representatives ay itong si Martin Romualdez at itong si Liza Marcos. Totoo kaya ito mga kababayan po natin. At dito na nga po tuloy-tuloy na bumabanat at nagbabatikos itong si Ka-Eric dahil malinaw umano na talagang palpak at pahirap ang pamumuno ng administrasyon ito. Ang pangalan ay si Tambaluslos. Ang pangalan po niya ay Tambayuda. No. Na manloloko pa sa ayuda. Dalawa, si Martin Romualdez No. at si Liza Araneta ay hindi ibinoto bilang Pangulo ng Bansa, subalit sila ang totoong gumagamit ng poder ng pagkapangulo sa kanilang interes na sila'y kumapal at kumamal ng yaman, poder at umabuso sa kapangyarihan at pinababayaan lamang yan ni Bongbong Marcos Jr. Therefore, sino ang sisingilin natin? Si Liza Araneta lang? Si Martin Romualdez lang? Hindi. Ang dapat sentro ng paninigil ng mamamayang Pilipino ay mismo kay Marcos Jr. Tama? Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan!
At yan po ang isa sa panawagan po ng ating mga kababayan ay dapat maging transparent po ang administrasyong ito. Lalong-lalo na sa pamimigay ng ayuda. Kasi naku po mga kababayan po natin, kung totoo ito, ay mas malaki pa umano ang napupunta sa kanilang bulsa at sa totoong kaysa sa totoong pinamimigay na ayuda. Patandaan po natin na nag-trending din po mga kababayan yung pouch ng bigas kung saan ay nakasulat ang pangalan na Romualdez Rice. Aminado po itong si Martin Romualdez na yung pala ay mismo galing sa kanyang kampo. O, tingnan niyo po mga kababayan natin. Pero sa mga susunod niya na pamimigay ng bigas, abay tinanggal na ito. Ha? Tinablan din po ng kahihiyan ang medyo may kapalan po ng mukha. Ika nga sabi ni Kairik. So yan lang po yung ating update mga kababayan po natin. Maraming salamat po.